And they banned them ourselves, which is nice for Twisted Minds. This tells me na baka pinag-iisipan na mag-Sora for Twisted Minds. Yeah. They have the Phobius, so wala yung counter versus Sora. In fact, itong Phobius to ay malaking problema for the side of Smart Omega, especially the fact na wala na yung high loss ay mag-e-enjoy na itong dalawang to. Tama yung sinabi ni Hans kanina eh. Kumbaga yung Valentina, parang okay lang sa kanya na may high loss kasi mag-e-enjoy pa nga siya dyan. Pwede niya kunin yung Glorious Pathway. Yung dalawa kasi malungkot eh. Yung Phobius siya kakalate. Now, they're literally smiling. Pero they still go for the carry, okay? Same lineup. Napuwersa din yung... Oh! But here comes the difference. Ito yung bago. Chip. Ito nga yung bago. And you would see some aggression coming from Smart Omega because of this hero. Ang bilis din ng respo na pwede mong asahan. And that explains kasi nga, Freya din, kapag nandun na yung target, pag pumasok with the portal with the Freya, parang easy burst. Yeah. Kung baga, ang nasa isip dito ng Smart Omega, expanding reverse kayo, portal kami. Oh, kung kayo mabilis kami, Mabilis din. mabilis din. Mas mabilis. Oh, mas mabilis. Mas mabilis. Kasi nandun na sila kaagad. I think that's what they've been missing dun sa unang lineup nila mula kanina. Pero yung lapu-lapu ang kanilang magiging sagot. So, very heavy on damage ang Smart Omega in this game number 2. Pero ang sagot ay yung Leomord. So, it's a classic Suyu Leomord pickup. Pero ito yung sinabi mo kanina, Midnight, na kapag nag-Leo, Matic Suyu yung answer, so napakatapang ng sagot dito ng Twisted Minds. Yun nga, they don't care about the jungle matchups. I was expecting the Quinn, Yes. but I think siguro naisip dito ng Twisted Minds is Leo gives them damage and also team fight control. Kasi kapag nag-win sila dito, magiging pick-off centric Yes. yung kanilang composition. Medyo kawawa si Lansu sa front line. But with this Leomord, they can actually utilize these frontliners on their lineup. And ang maganda kasi dito is pwede lang balik na rin yung storya. Even though may chip sa kabila, may portal din kami kasi pwedeng kopya niya ng Valentina and dala-dala nila yung kabayo. Oh, yun nga no. Parang ang tapang pa ng dating ngayon ng Smart Omega na kumuha ng chip against Valentina. But meron din naman kasing ibang options na pwedeng kunin si Sean. Nandyan yung lapu-lapu, which is, by the way, nakatatak na sa pangalan ni James as the bravest fighter during his MDL run. And now in MPL, ito yung binanout sa kanya kanina. So we would expect some difference when it comes to the laning phase. Parang pakiramdam ko, it's gonna boil down towards the Freya. Kung gaano kaganda yung magiging simula ng Freya in this game. Because the damage could potentially be there. Carry yung kanyang magiging kalaban, so he might have an edge in the early portions ng ating laro. But Smart Omega currently trails kontra sa Twisted Minds, already 1-0 in the first game of week number 2. It's gonna be the same scenario na uumpisahan ng Twisted Minds with Sean, Kaloy meeting up with the others. But this is a little bit more safe given na walang mag-flaker o walang magbabawasan ng kanilang buhay. Medyo natutunan din ni Perxiva yung lesson niya from game number 1 na wag biruin ang kalidatang Valentina kasi bibili niya yung trip mo eh. Oh, demon yan. Ben, Demon sa wag ka magbiro ka na sa lasing, wag lang kay Kaloy. Wag lang sa kalit Valentina. Huwag lang sa kalit Valentina. Pero alam mo maganda yung pinointot ni Hans dito eh. Ang susi dito ng Smart Omega is yung Freya. Oh! Oop! Hindi lang nila basta na learn yung lesson. Alam na rin nila yung gagawin with that immediate counter mula kay Ryzen, yung dalaw niya sa mid lane. Nakakuha sila ng first blood at hindi pa tapos yun. Even si Owl ay papasukin pa nila under the turret. No more HP. Nandiyan pa si Perxiva. One after another. Round number 2 and they got that kill. 2-0 for Smart Omega. Pasok na pasok sa kanilang plano. Kumbaga nung game number 1, Twisted Minds ang may hawak sa river tulad ng nakalatag sa ating keys to victory. Now, Smart Omega following the same recipe. And ito yung kinagandahan sa kanilang lineup no, with the Suyo. If they manage to take down this Khalid or actually shut down this early tempo na pwede makuha na Twisted Minds, they have map control access. Ngayon, Twisted Minds naman, yung magkakaroon ng problema na saan nanggagaling yung damage. Kasi even though meron silang carry, even though meron silang Leomord, ang daming angulo na pwedeng panggalingan ng Smart Omega. Right, you do have Perxiva na kung san-san sumusulpot. Nandyan pa yung lapu-lapu that could engage from the back base dun sa kanyang pwestuhan. Pero si Kaloy nagde-take ng damage na ngayon and that is gonna be the third cut to half health. Zone lang talaga ng zone, pero nandyan na yung Bravest Fighter sa likod. Ang target niya si MP na King na magamit na ng Bravest Fighter. Cut off is Sean, pero lawan HP at mamamatay. Pero pinasok pa na si Mingwin sa likod at nakakuha pa ng kill. Perxiva will get that trade. Hindi pa tapos sa turtle fight. Nandyan na rin si Netsky. Sasama na habol. Ryzen is low, but he's gonna get that turtle down. Pero si Netsky sa likod, kisingin nyo, nananaginip. Kasi sinumpal-sampal na si MP na King at naiba na lang si Lazo na patalon-talon doon sa gitna. Hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Wala siyang makuwang counters. Unti-unting bumabagsak ang buhay. But James will get that flicker done para
para hindi mamatay. Pero si Netsky galit pa rin. Sinusubukan niyang patayin. Pero hindi na matatapos. Portal sa baba! Oh my goodness. Akala ni Owl malaya siya. Pero sabi ni Prexiva, no sir, hindi. Ito yung sinasabi natin, ang daming anggulo na pwedeng panggalingan ng Smart Omega. Umuulan ng mga pantalon. Happy New Year mula kay Lansu. Pero si Netsky naman, yung sabi niya, sige pre, iwan nyo na ako, kaya ko ito Fowis. Ang dami niya kasing shields. Hindi rin sila magkapatayan nung Fowis. So sabi ng Smart Omega, okay, si Owl na lang ipagtripan natin. Pare si Netsky, ano yung kanina, dakdakan kontra sa sampalan. Hindi mo alam kung anong damage yung gagawin mo. And in addition, nung napansin niya na wala na masyado nangyayari dun sa turtle pit, ay, boring na. Sige, lipat nga ako dun sa baba. Tapos may napatay sila kagad. That is, again, the benefit of having the chip in your team. Perxiva using that ultimate at the right time. And then Netsky having a good advantage here kontra kay Owl already with 1-0 and 3 in terms of KD. Definitely different from the first game. Yeah. Compared nung game number 1, no, mas malinis dito yung game plan for Smart Omega kasi for Twisted Minds is actually the opposite. Hindi ganun kalinis yung kanila magiging plano. If you look at how they want to take the team fight, who do you actually target? Hindi pwede mag-target lock lang yung Valentina, yung Khalid, even yung Carry kasi ang daming mobility sa side ng Smart Omega, and they also have to watch out for the chip. And also add to the fact, yung battle spell setup dito ng Smart Omega. Sean! Napakasakit ng damage na yon mula kay Ryzen. Mamamatay si Sean sa kamay ng jungler ng Smart Omega. Hindi pa tapos ang laban. Prexiva, maaaring magtawag na kakampi. Maaaring tawagin ang buong barangay. Pero hindi nila tinuloy ang plano doon sa bottom lane. Nightmid, kunikwento mo kanina, 4 na gold grab yung kinuha ni Owl kay Nets. Pero ngayon, nagbabawi siya ng bangko lamang ng halos 1,000 lamang ang Smart Omega even though it's a 7-2 kill score. So Twisted Minds trying to keep in pace doon sa ginagawang ekonomiya nitong Smart Omega. Now, pinapalibutan na nila itong Pagong. Kaloy, naghahanap lang ng tamang tiyempo pero 3 na ang nakapalibot sa major objective and this is gonna be Omega taking it again. Napakalayo pa ni MP the King. Mo ibibigay yung Pagong. Ginugulo-gulo lang nila Kaloy. Libreng objective para sa Smart Omega. Anong susunod na plano? Kasi mukhang nakatingin pa. Mukhang susunod pero aatras na ang Smart Omega with that 1.4k gold lead. Malinis ang ginagawang early game. Yeah. Twisted Minds, again, finding it very hard to actually look for fights. Oh, Birds! Biglang hinarang yung papaikot doon sa may bottom lane. Tinawag ang buong barangay. Mag-aalisa na rin. Pero sabi ni Lansu, sama ako sa party. Nandyan pala kayo lahat. Nandiyan yung Dark Wave. Tapos patalon-talon. Mumamatay si Ryzen. Si Netsky na pa ultimate. Si Lansu ay tuloy pa rin doon sa likod. Perxiva ay mamamatay din. What a good comeback from Twisted Minds. Parang nanalamin sa salamin itong Twisted as they got another teleportation device para sila mag-counter-attack. Actually, nakita lang ni Lansu eh. Sabi niya, uy, may nag-spawn na portal. Sa tabi ko, and hindi in-expect ng Twisted ng Smart Omega na papasok bigla yung Phobius. And the problem was, they've used all their mobility spell. So talagang libre yung pagtalon nung Phobius sa team fight na yon. And they weren't just prepared for that return mula sa Twisted Minds. Kumbaga, binalik yung bola eh. Tol, parang napasama pa. Napasama talaga. Yung nangyari sa kanila kanina kasi yung ideya, dapat sila mismo yung magkakaroon ng free kill towards the bottom. Pero biglang dumayo ngayon itong kupunan ng Twisted Minds at medyo itinatabla na nila. Actually, naitabla na nila completely because the gold is now swinging their way. It gives more confidence para kay Kaloy na maglaboy na naman ulit dito sa jungle. 30 seconds bago magka-objective. So pwede namang gumawa at pumilit ng play ang dalawang kupunan. Kaso wala din pa rin eh. Alam ni Owl na hindi siya pwedeng basta-basta magpakita. So nung biglang nawala yung tao, ayun, okay na, safe to clear. Yeah. Ito yung mga moments na kahit pasabihin mo na pwede kang humarap ng force mula sa Twisted Minds, pwede silang humarap ng ganap. Ang problema kasi may chip. So ito yung sinasabi natin kanina na kailangan talaga nilang ingatan yung kanilang mga pwestuhan as long as hindi nila nakikita si Perxiva kasi universal yung lineup ng Smart Omega, hindi lang global. Kaya nila magpunta kung saan-saan. Oh, ang hari ng FOMO. Ang hari ng FOMO. Ang hari ng FOMO. Hindi pwede na di siya kasama, pare. Kailangan ma-invite mo siya. Pag hindi mo siya in-invite, i-invite niya yung sarili niya. That's just how it is para sa kanya ngayon. Pero si MP the King nilabas na ang Oya back. And still, Kaloy humaharap. Mingwin, Perxiva also doing the same. Wala pa magda-damage dito sa Pagong pero hinahatak na yan ng Twisted Minds. Good resource burned by Smart Omega. Alam nilang wala ng ultimate si MP the King. Medyo delay lang yung Pagong. Nandiyan na rin si Netsky. Nananaginip na naman. Pinagsasampal si Kaloy. Pero yung objective ay hindi na i-contest pat libre na naman para sa barangay. That felt so weird though. Manaparami nilang skills to dish out the damage and yet walang mangyaring ganap.
Wala kasi yung ultimate na Limord, pero Kaloy! Siya naman ngayon ang susubok na pumasok with a raging sandstorm. Hinatak ng onti itong si James pero sabi niya okay lang, sige gawin nyo lahat pero hindi kami papalag. Yeah, very good punish coming out from Smart Omega. Nakita nila na walang kabayo si MP the King and they just bursted the turtle. And ang nakakatakot kasi for Twisted Minds, as much as gusto nilang kumonte, pinuntaan sila ni Perks, man. Gusto sumama sa Twisted Minds. Gusto mag-try out. Pang ibang team. Oo, gusto mag-tryout. Sinuot yung jersey eh. Perks, ano na, tournament na. Hindi ka na pwede mag-tryout, pero goods pa rin eh. Kasi yan na naman Ayan, siya! Ayan na naman, pumasok na naman mismo sa loob ng Twisted Minds. Ginamit yung portal, tinawag yung ibang tropa. Pero dito ay pinipigilan nila si Ryzen. Pero sabi niya, aabot din ako sa portal. Aabot siya bago mawala. Umabot sa boarding. Alam, isang last hit na lang eh. Mula kay MP the King, wala na yung portal eh. Tumagos pa si Ryzen. And ito yung mahirap no for Twisted Minds. Parang yung team fight mo, ang weird. Kasi parang, sino ba tatargetin natin? Paano ba natin gagawin itong team fight na to? Kasi iintindi mo yung portal, iintindi mo yung mga dash. Ang dami mo iintindihin. Dadagdag mo pa dyan, sinong target natin? Kasi itong Freya, as much as masarap siyang patayin, naka-vengeance kasi si Netsky. Tapos akala mo lalabas na, biglang may lilitaw na iba. So may iba na naman yung targeting mo. And this is what Twisted Minds is trying to go up against sa ngayon. Kasi ito na naman si Perks. May plano na naman siya, pero nakita na siya ngayon ni Kaloy. And the rest of the company. Omega leading by almost 2K pagdating sa gold lead. Less than 25 seconds bago lumabas ang unang Lord ng laban na ito. Sean trying to take care of real estate, pero yung Omega, inuunti-unti nila ang mapang ito. Sila naman yung sobrang linis ng galaw to a point na dinadaan nila sa sistema ang mga bagay-bagay. Kung walang mapala, edi sige wala. Hindi sila yung tipo na pupuwersa ng mga bagay-bagay. Hinihintay lang talaga nila kung magkakamali ba o mamamali ng pwesto itong Twisted Minds. But for the Lord, sinimulan at mukhang mamadaliin. Yeah. Ito yung semi-uncontestable dahil may chip pa silang iintindihin. Lance ito. Nandiyan sa harap, tinitingnan niya lang, napaangat to si Ryzen, but still, he manages to get that Lord. Lanso ay tuloy. Si Mingwin ang kanyang target. May portal pa doon sa likod. Sa likod! Biglang napaalis. Si Ryzen ay nandun na naipit. Siya mag-isa sa kamay ng 4 na members ng Twisted Minds. 2 members down. From Swan Omega, they may got the Lord in expense of 2 lives. Enemy misdirection sana nila. Kaso nakita sila sa kanilang huling hakbang and Twisted Minds gets 2 kills pero nakakuha ng Lord ay ang Smart Omega pa rin. Napasama pa nga ata yung portal. Napunta sila sa likuran. And Twisted Minds, now they have the tempo. The damage is now scaling for Owl mula doon sa carry. Kahit sino nang humarap dito mula sa Smart Omega ay kaya na nilang bigyan. Makunat na rin si Lansu. Especially with this chastised Poldron, pwede niya nang tangkihin yung damage output mula dito kay Netsky. Ryzen has to do so much, but the problem is ang dami kasing control. Ang dami niya rin kailangan targetin. And if marami silang mobility, in fact, marami ring mobility ang Twisted Minds. Daming way para makaalis at makatakas dun sa portal. Pero Netsky, trabaho lang talaga, men eh. Yeah, I mean, great call mula kay Perks na sundan yung 5 members na nasa baba. It gave him enough information na wala nagbabantay doon. So at least, kahit papano nakakuha pa rin ng Omega ng isang tore during that time. They plan to make it 2 at mukhang magiging successful yon sa gagawin itong si Mingwin. So there is just the middle lane na meron pang 2 tore aside from the inhibitors available. And James, makikita sila ni Kaloy but not a lot of damage is gonna be poured out. Now the next step for Omega is to take as much jungle creeps as possible. Yeah, macro lang talaga ang harap dito ng Smart Omega. Map control with the chip. And ito yung punto ng game na even though sasabihin natin na kaya naman ng Twisted Minds sumabay sa team fight, ang problema kasi you have to play the map. Especially in this league na kung saan sobrang importante ng Lord lane control, nung wave management. Ang iniisip dito ng Twisted Minds is, how do we do that? Because they're in front of a chip problem. Ito yung lagi natin sinasabi, like 2 years ago, well, 1 year ago lang naman, yung macro advantage na meron yung chip. And it brings back memories. Kasi for Twisted Minds, ang hirap humarap ng Lord setup when there's a chip in the game. Parang pag nakita mo yung chip, kailangan ready kang bumakbak eh. Oo. Yun yung sitwasyon. Kali. Naman siya. Napakonsil lang. Ito si Perksiva para tulungan si Netsky Ay, abangan na nila. Perksiva na pa-flicker na. May portal bang gagamitin? Hindi na naikasa. Dahil na burst down na ng mabilis ng Twisted Minds, maybe that's the best choice. Unahin natin, bigyan natin bago makapag-portal. Eh, para di tayo problema, tanggalin natin yung source. Ang ganda ng sagot, find X. Ginawang mathematics ng Twisted Minds. Oh, ito yung X, oh. Oh, Netsky! Kaso siya naman yung nahanap ngayon. Owl ay delikado. Oh! Dahil sa bench
Legends ay nailang pumalo. Ngayon si Netsky mag-isa, may 4 na humahabol sa kanya. Tuloy-tuloy lang sa pagtalon and sa killing spree for MP, the King. Nandiyan yung counter-engage, sinubukan ni James na iligtas yung kampe, pero di niya kayang mailigtas pa. Ngayon aatras sila and Twisted Mind somehow finds 2 bago magkaroon ng objective. That was a gold laner for a gold laner. Yeah. Both damage dealers are down and it's just a single 1,000 gold ang hinahabol ng Yeah. Twisted against Omega. Ito yung magandang part sa laro ng Filipino MLBB. Sobrang importante nung opposite Lord lane control. Kaya makikita nyo talaga, usually may 10 tao dyan sa may bottom lane. Kumbaga kung nasaan yung Lord, doon sa kabila may 10 tao magsusuntukan. Buhay na si Owl. Netsky is also gonna do the same. Inihintay natin yung teleportation device galing kay Perxiva. Pero si Lanzo ay nag-aabang. Kalahati ang buhay ng Lord. MP bumabakbak na naman. Soft reset para sa Twisted Minds. Muling hahawakan yung possession dun sa Lord. 16k HP. Nakita si Lanzo at si James. Pero iba pinasok ni MP the King. Si Ryzen ang gusto. Patayin muna yung jungler ng kalaban. Hindi nga nila na-manage gawin yun. Pero napaatras naman. Kalayo sumasunod ng mga bala mula kay Mingwin. But still the Lord is up for grabs. But Netsky gumagawa ng ibang plano sa bottom lane. And napapareact niya yung iba sa mga members ng Twisted Minds. Kaya babalik si Owl doon sa bottom lane at magiging 4v5 yung sitwasyon. Umaabante papunta sa gitna itong si Netsky. At ito na yata yung window para sa Omega. O baka sa Twisted Minds! Ito ba yung ghost signal para i-burst kasi nakita na si Owl doon. Nagkaroon na ng laban. Oh! But alone and Ryzen will get that. Lord down. Son ay bumawala din sa kamay ni Netsky. Kakarating lang ni Owl. Lanzo! Si Lanzo ay naipit doon sa loob. Sa gitna ng 5 miyembro. Hindi na kinaya ng Twisted Minds. Ngayon yung tatlo ay napapatras. Traction pulse mula kay Mingwin. Pero wala nang tinamaan. But smart Omega. Classic Lord Dance. Nung nakita si Owl, biglang, sige, burst na natin yan. Binasic eh. Sabi nila, pwede naman natin gawin yung slow Lord. Even though Twisted Minds tried to force it, yung threat kasi na may chip na nakaabang, they didn't fully commit. And because of that, they got heavily punished. And now Smart Omega, they're inside the base of Twisted. Talagang ginagawa na lahat ng Twisted Minds para tumagpesa si kayo ng ibig sa limang miyembro ng Smart Omega. May mga minions na kasama, may Lord pa, tinutore ng barangay, makakatabla sa serye.